Alam niyo po, ang mensahe dito na ipinadadala sa lahat ng mga mamamahayag, pag hindi kayo nagtino, pag hindi kayo pumuri sa mga naghaharing uri, makukulong kayo. Na isang bagay na talaga naman pong ipinagbabawal ng ating saligang batas dahil nga po sa importansya ng kalayaan ng malayang pananalita. Kung wala pong malayang pananalita, wala tayong malayang merkado ng ideya. Kung walang malayang merkado ng ideya, wala po tayong mga individual na paninindigan na pag pinagsama-sama ay ang pinakamalakas sa sandata laban sa mapang-abusong gobyerno. Hey, magandang araw mga kaibigan. Yan, salamat po Attorney Roque at nandyan kayo na aming sandigan sa SMNI. So, ano ba naman tong ating kongreso? Ayaw nila na yung magtanong ka lang, ayaw nila puros papuri. So, ano ang magandang papurihan natin sa kongreso, be? Let me think of ways na mapapurihan ang kongreso. Yung kung magpapa-audit kayo sa inyong extraordinary expenses, pupurihin namin kayo. Ano pa? Kung i-repeal, tanggalin nyo na yung concurrent resolution number 10 ba yun? Pupurihin namin kayo. Ano pa? Kung i-release nyo na si Ka Eric, pupurihin namin kayo. Kung papabayaan nyo ang malayang pamamahayag, pupurihin namin kayo. Ngayon, kung ituloy nyo ang inyong ginagawa, silent martial law, hindi, mag-iingay kami. This is part of democracy. Ikulong nyo na kami lahat. Ako, willing ako makulong dyan sa kongreso. I believe, libre man siguro ang pagkain sa kongreso kung ikulong nila ako. Hindi nyo pwedeng takutin ang taong bayan, mga kagalang-galang na kongresista. Mag-iingay kami. Mambabatikos kami. At the same time, magpupuri kami, depende sa inyong ginagawa. Okay, so ituloy po natin, pakinggan ang buong programa ni Attorney Roque sa SMNI. Mabuhay po ang SMNI, mabuhay kayo, Ka Eric, Dr. Badoy at iba pa. Hindi po bumigay si Jeffrey Ka Eric Celis sa nais sa mga miyembro ng House Committee on Legislative Franchises na pangalanan to ang kanyang source sa issue ng 1.8 billion pesos na travel expenses na itinanong sa Office of the Speaker. Narito ang report. Kay Speaker Martin Romualdez, 1.8 billion ang travel cost niya. Nako. 1.8 billion pesos For how long? for almost 1 year lang. For the entire Congress. Sa kanya lang. Sa kanya lang? Oo, kaya nagtatanong itong ating source from Congress. Is it true? 1.8 billion. Sabi niya, pakitanong ka Eric at paki-explain din. Yan ang issue kung bakit pinaimbestigahan ng House Legislative Franchises Committee ang prangkisa ng SMNI. Nagdulot raw kasi ng negatibong imahe kay Speaker Martin Romualdez ang pagtatanong na iyon ni Ka Eric. 2 beses na ipinatawag sa Kamara ang network. Sa unang hearing, sinabi na Ka Eric na taga-Senado ang source ng kanyang impormasyon sa 1.8 billion pesos. Marin namang itinanggi ng Kamara ang akusasyon at sinabing nasa 39 million pesos lamang ang naggastos sa 2023 travel nila. Sa ikalawang hearing nitong Martes ng hapon, December 5, muling tinanong si Ka Eric kung sino ang source. Pero iginiit nito ang SOTO Law o RA 11458 na nagbibigay karapatan sa mga mamamahayag na protektahan ang kanilang source. This is Section 1 of 11458 as amended without prejudice to his inability or ability under the civil and criminal laws, any publisher, owner, or duly recognized or accredited journalist, whether reporter, writer, contributor, opinion writer, editor, columnist, manager of media, or other media practitioner involved in the writing, editing, production, and dissemination of news or mass circulation of any print, broadcast, wire service organization, or electronic mass media, including cable TV, television, and its variants, cannot be compelled to reveal the source of any news item, report,
or information appearing or being reported or disseminated through other or the said media which was related in confidence or reported in confidence. Ang pwede lamang raw makakuha ng impormasyon ay ang Senado, Kamara at Korte, kumporme kung ito'y may kaugnayan sa national interest. Ani ka Eric, not of national interest ang issue na kanyang kinasasangkutan. At para lalong protektahan ang identity ng kanyang source, tinanggihan ni ka Eric ang alok na pangalanan nito sa isang executive session. Para naman sa komite, hindi pwedeng gamitin ni ka Eric ang Soto Law. Eric is cited for Mr. Chairman, may I be recognized? I ask the Sergeant of Arms to please take down Mr. Chair, Eric. Nakangiti at mahinahon namang sumama si ka Eric sa mga bantay. Mananatili siya sa premises ng House of Representatives. Karapatan po ng mamamayan ang ipinagtatanggol dito. Ang konstitusyon ay bahagi ng batas, pinakamataas na batas ng ating bansa. I will be detained for life, so be it. I will stand for my right, otherwise I will lose my right and the people's rights. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, MJ Mondihar, SMNI News. Attorney Harry, yung pag-contempt kay ka Eric, first part ng hearing yon dahil unang tanong agad, sino ang source dahil nga umabot na raw yung issue sa Senado. Nang alukin siya ng executive session, tinanggihan niya dahil nga the same pa rin, lalaglag mo rin yung source which is para kay ka Eric, paglabag yon sa Soto Law. Bilang abogado, sir, ano bang komento mo doon? Well, malinaw naman kung anong lingwahe ng batas. Hindi mo po pwedeng pilitin na ma-reveal ang source. Bakit? Kasi kapag wala po yung tinatawag na Soto Shield Law, wala nang magkakaroon ng kumpiyansa na magsiwalat ng impormasyon sa media. At alam naman natin na pag nangyari yan, naku, masusupil po ang kalayaan ng malayang pananalita at pamamahayag. Dahil alam naman natin na yung mga katiwalian, hindi naman inasa sa publiko yan. Talagang sinisikreto yan, no? Kaya kinakailangan magkaroon ng kumpiyansa na ang mga magsisiwalat ng katotohanan, hindi mapapangalanan para gantihan ng mga tao na isa sa publiko ang kanilang mga ginagawa, no? So nakakalungkot po ito dahil ang Soto Law po ay isang produkto ng Kongreso. At ang sabi ng Korte Suprema, dapat naman alam ng Kongreso kung ano yung mga batas na ipinapasa nila. Alam nyo, napakalinaw po ng lengguwahe, no? Kahit saan pong proceedings, hindi sila po pwedeng mapilit, no? Kasama na po siguro yan, sigurado po dyan, yung Kongreso na nagsabatas niyang batas na yan, no? So, pero bukod pa po doon, ang punto nga po is, ano ba ang masamang ginawa ni ka Eric? Siya po'y nagtanong lamang. At ang problema po dito ngayon sa di umano, pagdinig sa Kongreso, bakit hindi nila binobroadcast yung tanong ni ka Eric? Di ba po? Bakit hindi nila hayaang ang publiko ang maghusga kung meron nga siyang kasinungalingan na sinabi o fake news na ipinapakalat? Sa akin po, ang tanong talaga niya, totoo kaya ito? Kinakailangan ma-verify po, kinakailangan bigyan ng kumpirmasyon. Dapat tanungin natin si Speaker dahil kung totoo ito, talaga naman pong may karapatan ng taong bayang malaman kung ang katotohanan na 1.8 billion di umano ang nagasta na sa travel ng ating Speaker, no? So sa akin po, kung ang kasalanan ay pagtatanong, ano po ang batas na nagsasabi na yan po ay kasalanan? At kung meron talaga siyang sinasabi na fake news ay pinakalat, na nakasakit ng damdamin, meron naman po tayong mga batas na po pwedeng gamitin laban sa mga, para po dun sa mga taong na feeling nila ay na sila po ay agrabyado sa mga pananalita ng isang media practitioner. Pero alam niyo po, ang mensahe dito na ipinadadala sa lahat ng mga mamamahayag, pag hindi kayo nagtino, pag hindi kayo pumuri sa mga naghaharing uri, makukulong kayo. Na isang bagay na talaga naman pong ipinagbabawal ng ating saligang batas dahil nga po sa importansya ng kalayaan ng malayang pananalita. Kung wala pong malayang pananalita, wala tayong malayang merkado ng ideya. Kung walang malayang merkado ng ideya, wala po tayong mga individual na paninindigan na pag pinagsama-sama ay ang pinakamalakas sa sandata laban sa mapang-abusong gobyerno. Kinakailangan po hayaan natin lahat ng mga ideya na manatili sa malayang merkado ng ideya. Bakit? Dahil ang tunay na test para po sa katotohanan ay ang kapangyarihan ng isang ideya na matanggap bilang katotohanan sa malayang merkado ng ideya. Huwag po matakot sa kahit anong impormasyon dahil meron naman po talagang sapat na kakayahan ng ating taong bayan
para paniwalaan ang isang bagay bilang katotohanan or kasinungalingan. Pero ito nga pong nangyari, no? Yung mga grupo ng mga mamamahayag na talaga naman pong pati sila ay makaliwa, hindi po nila maitatanggi na ang mensahe po ngayon talaga ay kung hindi ka pumuri sa mga naghaharing uri, po pwede kang ipakulong. Yan po ay hindi po tugma, hindi po akma sa ating demokrasya.